For today's video, itlog na maalat, chicken egg version naman ang aming gagawin. Kadalasan nga o karamihan sa atin ang alam na ginagawang itlog na maalat ay ang itlog ng itik. Pero kami ngayon, ang gagawin namin ay itong itlog ng manok dahil ito yung meron kami. Kaya susubukan natin kung okay naman ang magiging resulta ng paggawa ng itlog na maalat gamit ang itlog ng manok. Ang unang ang gagawin ay kailangan hugasan muna ang itlog para siguradong malinis, lalo na kung may mga ipot na nakadikit. Sunod naman ay ang paghahalo ng lupa at ng asin. Ang gamit ng lupa dito, ito yung mga nakikita natin sa paligid ng mga nakaumbok. Dahil siguradong malinis ngayon at kumbaga hindi siya laging nadadaanan ng tao o ng mga hayop. Ito nga yung makalumang version ng paggawa ng maalat. Gawa ng ngayong mga panahon, meron na rin mga paraan na paggawa ng maalat na hindi na gumagamit nga ng lupa. Pero kami, ito pa rin yung gamit dahil si Habi ay talaga namang gumawa na siya dati ng itlog maalat. Pero noong mga panahon pa yon na nag-aalaga pa siya ng itik. So ngayon dahil sa manok naman, kaya yan. Ito naman ang aming susubukan. Ang ratio nga dito ni Habi is 1 kilo ng lupa at 1 kilo ng asin. Yung sa tubig naman ay depende na lang yon sa pagmasa. Gawa ng kailangan ay tama lang yung pagkakabasa niya. Sunod naman ay babalutin na isa-isa ang itlog nitong hinalo nga nating putik na may asin. Isa-isa nga lang ang pagbalot nito ng putik para iwas basag. At saka yung sa pag-aayos sa lalagyan ay talagang siguraduhin na hindi sila yung may ipit para mag-cause ng basag. Yan. Sa timba nga kami naglagay dahil konti pa lang naman tong aming gagawing itlog na maalat. So, ayan. Sa paghalo pala ng putik at asin, siguraduhin na halong-halo gawa ng para maiwasan yung may side na maalat, may side na walang lasa. So, ganon. Wala pang araw ito sa kalahati ng ginagawa dati ni Habi. Gawa nung nagmamaalat pa siya, talaga namang andami. At itlog ng, itik. Ito daw ay wala pa man lang sa kalahatian. Kaya naman, nako, basic lang to kay Habi. Mga ilang minuto lang, abay, tapos na yan. Oh. Pero seryoso pa yan sa ginagawa niya, aba. Kapag maayos nga pala yung pagkakasalansan ng itlog at hindi siya mabasagan, yun, pwede pang gamitin ulit yung putik sa susunod na paggawa ng maalat. So, yun daw yun. Kaya kung kailangan na maiwasan, ay talaga namang iwasan para hindi masayang, diba? Kasi yung asin dyan ay nandyan pa rin naman yan. So, hindi naman yan mauubos lahat ng itlog. Kaya, sayang din naman kung mabasagan at maitatapon din lang naman. O, diba? Pwede pa sa susunod na paggawa ng maalat ulit. Nandito na nga tayo sa part na sa pangalawang balde na to. Diba? Kung makikita nyo ay talaga namang ayos yung pagkakalagay ni Habi. At seryoso. Mahal. Hello guys. Kumusta na kayo? So, nandito na tayo ngayon sa portion na kung saan ay naglalagay tayo ng putik sa ating itlog. Kung sana ay kakukuha lang natin ang itlog galing doon sa ating manukan at ginagawa na natin ngayong maalat. So ito na guys, ito na yung huling itlog na lalagyan natin ng putik. So the rest gagawin na natin tong pang toppings. Yan. Tatakpan natin siya ng putik para iwas anumang uri ng basag, basag o anumang insekto na pwedeng dumapo. Kaya lalagyan natin siya ng pinakatakip niya.
So sa iba, hindi na nila to nilalagyan ng ganito, ng putik sa ibabaw, dahil dyaryo yung nilalagay nila. Binabalot nila ng dyaryo. So tayo ay walang dyaryo, kaya itong nilalagay natin. Saka lang natin nilalagay ng plastic. After malagyan ng putik sa ibabaw, ayan, tinatakpan namin siya ng plastic at pinapatungan ng plywood para protection na kung mahulugan man siya ng anumang bagay, hindi direkta dun sa binabad na itlog maalat. So ito ay 14 days namin ay binababad dyan sa putik na may asin dahil malambot lang naman yung shell ng egg. After nun is eto na, ayan. So, tatanggalan naman siya isa-isa ng putik. Pangilang process pa lang to sa paggawa ng maalat. O, diba? Kung hindi ka talaga naman matyaga, naku, wala talaga. Bibili na lang sa palengke. Ayan. Kaya talagang matyaga. Bago man lang malasahan yung itlog na maalat na masarap. O, diba? Kailangan ay may tiyaga para may ilalaga. So, ayan. Buti niya lang si Habi dahil sanay na siya. Ayan, talagang matyaga siya. So, binabad natin to ng 14 days. So, ngayon ay cropping day na. Kaya, tinatanggalan na natin ng lupa. Para may salang na natin. Hugas time na, ayan, dahil poso ang meron kami, kaya naman dito kami maghuhugas nitong aming itlog na iluluto, ayan. At para nga mas mabilis matapos, ayan, nagtulong na nga kami ni Habi, dahil sabi nga sa anumang gawain, basta magtulungan, ayan, mabilis lang. Habang naghuhugas nga kami ng itlog, ayan, handa na rin yung pinapakulong tubig ni Habi sa kaldero. At syempre sa labas lang tayo magluluto dahil marami namang panggatong. Kaya ayan, ready na ang malaking kaldero para sa paglaga ng itlog. So ayan, sa una medyo malakas pa yung apoy hanggang sa pag medyo kumulo na siya, ayan, dapat sabi ni Habi limit na lang yung apoy, hindi gano'n nakalakas para iwas basag ng itlog. Yun daw ang sekreto nun. O diba, shinare ko na yung sekreto, hindi na yung secret. At syempre, eto na yung itlog na isasalang. O diba, ready na yan. Pero may gagawin pa dyan si Habi. Ayan ay iniilawan niya pa, chinecheck niya pa yung talagang good na egg. O, diba? Ang daming process. Oh my God, bago man lang maluto ang itlog na maalat, ay kadami-daming ang process. Ibig sabihin? Okay yan. Walang maitim sa loob. Pag may fertility yan, maitim yan. Bad order. Sira yung itlog, kaya maitim. Pag sira yung itlog, pagka niluto yon, mabantot. Yung nangangamoy na mabantot. Kaya, pagka hindi mo inilaw, ibig sabihin, yung quality ng maalat mo, bagsak. Hindi mo inilaw. Hindi mo mini-maintain yung quality niya. Pag good quality naman yung yung ilawan mo, mailaw masyado, maliwanag masyado. Kahit yan sa sa tray na lang. Ganyan yung sinasabi ko. Yan. Compare mo dito sa isa. So ito ang tatanggalin mo dahil sira ito. Kapag hindi mo yan isa-isa, ito
Ito, pag 1,000 na yung ano, sa tray na lang to. Tapos, madaming fluorescent. Lalagay mo sa tapat niyan. Yung may itim, pag tinapat mo dyan, tanggal na yun. Same process lang. Kaya sa akin, mano-mano pa itong ginagawa natin. Hindi pa tayo bultuhan. Kakaunti pa lang yung ginagawa natin maalat. Pero nung nagagawa ko ng maalat ng itik mismo, ano na ginagawa ko? Fluorescent talaga. Yan. Dalawa. Nalalaman natin yung pagkaluto na. Kung ano meron dyan. Pero sa ngayon, hindi mo pa malalaman yan. Gawa na, hindi pa luto. Pwedeng either na sobrang alat nung dilaw niya or talagang bad order na siya. Meron namang nangangamoy na mabantat dyan pagka ganyang ano. Kapag talagang may mga itlog na nababasag, dumidikit sa shell. Yan ang pinasok mo na sa incubator, tapos 7 days nilabas muli, ginawa mo malat, yan, ganyan ang nangyayari. May amoy. Pero wala naman talaga dyan. Sa ano lang, sa shell lang yung amoy niya. Nakadikit sa shell yung amoy niya. Pero wala sa loob. Ngayon, ito yung mga nabasag. Tingnan natin. Luto na luto ng asin. Dahil basag siya. Ay, sorry. Ito, tingnan natin yan. Basag din eh. So, ito hindi siya basag. May lamot sa shell lang. Oo. Pero consider mo na yan, ano. Dahil, pagka hindi mo yan consider na, no, bibiyak lang yan. So, ayan, may crack kasi siya. Ito, lamat lang. Ito, ayan, meron din. May crack din siya. Katulad nito. Ching! Ayan. Ito, grabe. Nabasag talaga. Tapos, ito yung dalawang maitim. So, ayan, dito na tayo sa part ng pagluluto. O, diba? Konting kembot na lang. Abay, matitikman na natin itong itlog na maalat chicken version. So, ayan, dito sa part na to ay inilalagay ito ni Habi sa net bago siya ilalagay doon sa kaldero. Ang purpose nung net para yung itlog, 'di ba, kapag ilalagay na doon sa kaldero, kung isa-isa ba naman ilalagay doon sa kaldero, di hindi na sabay-sabay yung pagkakaluto nila kasi syempre mainit 'yon. Oh. Pero at least kapag nakaganito, nakanet siya, di kapag ano yan, ilalagay na doon sa kaldero is isahan na. Tapos, iwas pa to sa crack. Gawa ng syempre kapag kumulo yung tubig, kung wala sila sa net, di ba di magulo yon. Kasi pag kumulo yung tubig, di magkakarambol sila doon sa loob ng kaldero habang nakulo. O di ang tendency ay di magkakaroon ng crack. So, yan ang purpose. Kaya, ayan, ilalagay ni Habi sa net. O, di ba? Ganon yon. O, eto na. O, diba? Nakita nyo, di isahang buhat o isahang lagay sa mainit na tubig sa kaldero. O, diba? Ganon yon. O, alam nyo na kung bakit at kung paano. Saka na siya itatali. O, diba? Di hindi magugulo yung itlog. Isang position na lang sila habang kumukulo at niluluto sa loob ng 10 oras lang naman. O, diba? Kita nyo naman. O, di mainit. Di inulit ni Habi kasi nasingawan na siya nung
init ng kumukulong tubig. So, ayan yung problema. Kapag isa-isa, edi mas matagal may expose dun sa mainit na tubig. Unless niya na itatali, o di, konting minuto na lang yung itatagal mo dyan sa singaw ng init ng tubig. So, ganun. Hindi kasi siya pwedeng kapag ilalagay na dyan, nakatali na. Simula doon sa may langgana. Gawa ng, syempre, anong tawag nun? Di mako-compress na yung itlog. So, dyan nandyan na siya sa tubig. Di at least, hindi ganun na mako-compress yung itlog bago siya itatali. So, ganun yun. Yun yung kanyang solusyon. O, di ba kita nyo? At ito namang nasa plastic, yan naman yung may mga yung may mga crack na nakita natin kanina, yung sa video. Ito pala ay nag-add dito si Habi ng tubig, gawa ng hindi naabot yung pinaka ibabaw nung nilagay na itlog. Kaya nagdagdag dyan si Habi ng tubig. After 10 hours, eto na. So, ayan, inabot na nga kami ng gabi sa pagluto ng maalat. So, ayan, starting ng 10 a.m. hanggang 8 p.m. So, ayan, sa wakas. 10 p.m. Ay, luto na rin. O, di ba? Tingnan pa daw namin. So, ilapit natin. Whoop. So, mausok-usok. Mausok-usok. So, perfect. Okay na? Yan. Okay, yan daw. Okay na, luto na. So, next na is, hahaungin na yan. So, hahaungin muna. Ito na yung pangkulay niya. So, papakuluan. Bago kukulayan yung Saglit na lang to. Hindi na kami abutin dito ng umaga. O, diba? So, dito tayo sa kabila. Para mas kita. Ito daw ay pakukuluin ng 15 to 20 minutes. So, ayan. Ito yung pangkulay para maging pula. Pula. O, diba? Inabot na kami ng gabi. So, ganun kahirap ang pagluto ng maalat. Yan. O, di naman daw. Pero pag naluto na, ay okay naman na. Sabi lang nila mahirap. Pero hindi naman. So, andito na tayo sa part ng pagkulay ng itlog. Dahil kumulo na, ayan. So, saka dyan ilulublob yung itlog. So, kapag pantay na yung kulay, saka naman yan ilalagay ni Habi sa palanggana para medyo tumuyo bago yan ilalagay sa tray. O, diba? Konting-konti na lang, matitikman na natin ang masarap na itlog maalat. Paulit-ulit lang yung process hanggang sa matapos nga na maubos na makulayan yung itlog na niluto. Pagkatapos naman ni Habi, ako naman yung nagsalansan dito sa tray. O, ayan, eto na. O, diba? Tapos na tayo. So, ayan. Isa-separate na lang to. Tapos, kinabukasan, i-deliver na to sa market. Eto naman yung, yung crack, ayan, eto lang siya. Eto lang yung sa dami ng niluto. O, 2, 4, 6, 8. 10 piraso lang yung ating NG. O, tapos, eto naman yung nasa plastic. Diba? So, hindi na naman yan kinulayan. It's time to check our itlog na maalat. O, diba? Tingnan nyo naman. O, ay kasarap talaga. Lalo na't meron tayong kamatis. Ayan na ang ating finished product. Eating time na. Ayan na ang ating itlog na maalat. Ang chicken egg version with kamatis. Kaya kung mayroon kayong itlog ng manok dyan, abay masubukan nyo na. O tingnan nyo naman, kahit lumang tradisyon na yung sa putik pa ibinababad, ay talaga namang masarap. O siya, abay hanggang dito na lang itong aming video at nang makakain na. So ayan ang ating itlog na maalat chicken version. So yun lang. Thank you for watching. Bye!